blasphemy against the Holy Spirit. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Ano ang blasphemy against the Spirit? Bakit at kanino ito sinabi ni Jesus? Matthew 12, verse 22 to 25. Then one was brought to him who was demon-possessed, blind and mute, and he healed him, so that the blind and mute man both spoke and saw. Matapos na makita ng mga tao at ng mga Pariseyo ang pagpapagaling ni Jesus ay nasabi nila ito. And all the multitudes were amazed and said, Could this be the son of David? Sapagkat alam nila ang mga hula at pangako ng kasulatan. Nasabi nila na baka si Jesus na nga ang pangakong tagapagligtas mula sa lahi ni David. Now when the Pharisees heard it, they said, This fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. At dahil nga sa kasamaan ng mga Pariseyong naroon, sinabi nilang hindi naman talaga nagpalayas ng mga demonyo si Jesus, kundi ay sumunod lang ang mga demonyo sapagkat siya ay kanilang prinsipe at Beelzebub. Hindi nila sinadyang tanggapin ang mga ginawang iyon ni Jesus na siyang pagkilos at gawain ng banal na Espiritu ng Diyos. Dito ay makikita rin natin ang hindi pagkakasundo at pagkakahati-hati ng mga tao noon, dahil naroon rin naman ang mga naniniwala kay Jesus. And knowing their thoughts, Jesus said to them, Any kingdom divided against itself is laid waste, and any city or house divided against itself will not stand. Kaya sa kanilang hindi pagkakasundo ay nagdulot nga ito noon ng pagkasira ng kanilang bayan. Kaya sinabing, Any city or house divided against itself will not stand. at ito na nga ang naganap noong AD 70 sa Jerusalem, ang Great Tribulation na kung saan ay nasirang lubos ang templo. Dahil nga sa kasamaan ng mga Pariseyong naroon, sadyang hindi nila tinanggap na ang ginawang iyon ni Jesus ay pagkilos at gawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi rin ito ni Jesus sa kanilang mga naroon. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Sa verse 31, Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men. lahat ng kasalanan at pamumusong ay patatawarin ang tao. Sinabi nga niya na kahit ang blasphemy o pamusong sa kanya ay patatawarin. Ngunit, But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. ang tinukoy niyang hindi patatawarin ay ang mga sinabi ng mga Pariseo noon na nagbintang sa mismong Espiritu ng Diyos. Either in this age or in the age to come. Sinabing in this age sapagkat iyon ay panahon pa ng Old Covenant Age. Kaya ang kasunod na Or in the age to come ay pagbanggit na sa henerasyong ring iyon magaganap naman ang pagpapakilala sa New Covenant. At kahit sa pagdating ng New Covenant Age, hindi nga sila patatawarin. Alalahanin natin na nang salitain ito ni Jesus ng mga oras na iyon, hindi pa nagaganap ang kanyang pagtutubo sa krus. Kaya sakop pa ang panahong iyon ng Old Covenant Law. Pinatunayan ito sa sulat ni Paul sa Galatians 4 verse 4. When the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, Under the law, sapagkat under nga ng Old Covenant Age. to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Sa sinabing in the age to come, ito nga ay ang paparating na noong New Covenant Age. Ito ang panahon ng paglalatag ng bagong kasunduan, ang New Covenant, na nagsimula sa Day of Pentecost. Ito ang nakasulat sa Aklat ng Acts, chapter 2. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit was giving them utterance. Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the crowd came together, and were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language. They were amazed and astonished, saying,
Why are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we each hear them in our own language to which we were born? Parthians and Medes and Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya around Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. We hear them in our own tongues, speaking of the mighty deeds of God. And they all continued in amazement and great perplexity, saying to one another, "What does this mean?" But others were mocking and saying, "They are full of sweet wine." Sila raw ay mga lasing. Ang mga tao na naroon ay hindi makapaniwala kung kaya't ang ilan sa kanila ay nagsabi ng panlilibak na ito. Dahil rito ay nagsalita si Peter at sinaway sila. But Peter, taking his stand with the 11, raised his voice and declared to them, "Men of Judea and all you who live in Jerusalem, let this be known to you and give heed to my words. For these men are not drunk as you suppose, for it is only the 3rd hour of the day." Acts 2 verse 37-40. Now when they heard this, they were pierced to the heart, Kaya nga nagilty sila sa kanilang sinabing pagkakamali. and said to Peter and the rest of the apostles, "Brethren, what shall we do?" Itinanong nila sa mga apostol kung ano ang maaari nilang gawin. Peter said to them, "Repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ, Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. upang makatanggap nga rin sila ng kapatawaran sa banal na Espiritu ng Diyos. Ukol sa kanila ito dahil sa kanilang nagawa. For the promise is for you and your children, and for all who are far off, as many as the Lord our God will call to himself." And with many other words he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, "Be saved from this perverse generation." Upang maligtas sila, ang kanilang pisikal na sarili mula sa paparating na labis na kapighatiang darating sa henerasyong iyon. Kaya nga sinabing, Be saved from this perverse generation. sapagkat sa henerasyong iyon, magaganap ang lahat. Matapos ay ipinaalala sa kanila ang magaganap na noong hula ni Propetang Joel sa Acts 2 verse 16-17. But this is what was spoken of through the prophet Joel. And it shall be in the last days. Last days, sapagat ito na nga ang sinabi ni Jesus, paglipas at pagpapalit ng Old Covenant age upang mapalitan ng bago. God says that I will pour forth of my Spirit on all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my bondslaves, both men and women, I will in those days pour forth of my Spirit, and they shall prophesy. And I will grant wonders in the sky above and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun will be turned into darkness and the moon into blood, before the great and glorious day of the Lord shall come. Ang mga ito ay Old Testament language ng para sa paghuhukom, pagtatapos sa panahon ng lumang kasunduan upang ipalit ang bago. And it shall be that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. At sila nga noon na maniniwala ay maliligtas mula sa labis na kapighatiang paparating noon sa kanila. Pisikal na buhay nila at kaligtasan ang tinutukoy rito. Kaya silang mga sadyang lumapastangan sa banal na Espiritu ng Diyos kasama ang mga Pariseyo ay wala na ang kapatawaran. Kaya't kamatayan at labis na pagdurusa ang sa kanila ay naganap nga noong AD 70, kaya sinabing, But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. ang pagsadya na pamumusong sa Espiritu ng Diyos na ginawa ng mga Pariseyo noon. Sa kanila ito ukol. Ito na ang hula ni Joel na binanggit ng apostol sa Acts 2 verse 16-18. But this is what was spoken of through the prophet Joel. And it shall be in the last days, God says, In the last days, sapagkat sa panahong iyon, sa pagtatapos ng Old Covenant age, ay ipakikilala ang New Covenant ng Panginoon. Kaya hindi nga katapusan ng mundo ang sinabing in the last days. that I will pour forth of my Spirit on all mankind. Kaya sa Day of Pentecost, ito ipinangako sa kanila.
And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my bondslaves, both men and women, I will in those days pour forth of my Spirit, At naganap nga iyon na ipinagkaloob sa kanila ang Espiritu nang sabihin ng Diyos na, I will in those days pour forth of my Spirit, and they shall prophesy. kaya nagsipanghula sila noon sa katiyakan. Hindi gaya ng sa mga nagsasabing sila ay mga pastor at propeta ngayon. Hindi ito nagpatuloy sa ating panahon. Sa katunayan ay wala ang kakayanang ito sa kahit kanino man sa atin ngayon. Pati na ang utos na sa kanila noon ay bumuhay ng mga patay, magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at gayon rin ang magpalayas na noon ng mga demonyo. Hindi para sa atin ito hula, ngunit dahil sa pag-angkin ng mga bumabasa ngayon ng Biblia, inakala rin nila ngayon na sila rin ang kausap pa ng mga hula at kwento. Maling-mali ang ganitong pagtanggap sa mga sulat ng Biblia. Ang tao ba ngayon sa ating panahon ay maaari pang mag-blaspheme sa Espiritu ng Diyos nang wala ring kapatawaran? Katotohanan kung tayo ay magbabase lang sa mga sulat, kwento at patotoo ng mga apostol, hindi na magagawa ng tao ang mag-blaspheme nang wala ng kapatawaran ngayon. At dahil tayo na ay sakop ng bagong kasunduan or New Covenant ng Panginoong Hesus, magagawa na nating panghawakan ang kanyang pangako ng pagpapatawad sa kahit anumang mabigat na kasalanan. Siya bang Diyos na nag-utos sa lahat na magpatawad, siyang hindi magiging mapagpatawad? Ito ang dakilang katapatan ng Diyos sa lahat. Ang kanyang mga napagtagumpayan na. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas at nagpapatuloy pa para sa wala ng katapusang panahon. Lahat nga ito kung naniniwala ka. Dahil ang kasulatan ang nagpapatunay na ang pangako ng Espiritu ng Diyos ay ipinagkaloob sa panahong iyon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nang dumating ay sakop pa ng Old Covenant Law. Sapagkat sa pagpasok naman noon ng Day of Pentecost na binanggit sa aklat ng Acts ay ang simula ng pagpapakilala sa New Covenant ng Panginoong Hesus. Ito ang katuparan at pagtatapos naman ng mga batas ni Moses na nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa na siya ring pag-ibig na totoo sa Diyos, ang siya nang nilalaman ng bagong kasunduan. Kaiba kasi ang kasalanang ginawa ng mga Pariseo noon. Ito ay ang sadya nilang paninira at pagpigil sa mga itinakdang gagawin noon ng banal na spirito. Kaya ang kanilang ginawa ay walang kapatawaran. At naganap ng lahat-lahat noong AD 70, ang kabuuan ng mga hula sa kasulatan. Silang mga nag-blaspheme at nagtangkang pumigil sa Espiritu ng Diyos ay dumanas ng kaparusahan at labis na kapighatian sa Siege of Jerusalem noon ngang AD 70. Mga kapatid, sana ay magsaliksik tayo ng may pagtsatsaga. Gawin natin ito hindi para sa pagtatanggol lang sa kung ano ang ating paniniwalang napakinggan mula sa ating simbahan, kundi ay gawin natin ng para lang sa Diyos na ating pinasasalamatan. Hindi ang aking paliwanag ang iginigiit kong dapat na maging basihan lang. Buksan natin ang pinto ng ating pangunawa, lumabas muna kahit sandali sa ating pinanghahawakang paniniwala, hindi upang lumipat ng sasamahan o kahit simbahan, kundi upang magsubok at magsaliksik sa tunay na kalooban ng Diyos. Huwag tayong matakot sa kung ano ang ating makikita at matutuklasan, sapagkat nalulugod ang Diyos sa mga humahanap at nagsusumikap na makasunod sa Kanya ng buong katotohanan. Gawin nga natin ito para sa Kanyang kadakilaan at katapatan sa ating lahat. Patnubayan tayo ng buong salita ng Diyos, na siyang pagkilos na ng Kanyang Espiritu, magpasa hanggang ngayon at magpakailanman. Amen.